So guys, ang magandang tanghali po. Ngayon po ay hindi pa tayo nakapagkanto ng bintana, ano. Bukas pa natin i-layout o kaya mamaya, ano. Ang gagawin po muna natin ngayon ay isesens yung panel board ng ating kuryente, no. Papakita ko po sa inyo. Yun po ay kakabit natin, ano. At dito na nga po pala ang ating panel board na binili sa online, ano. Ayan po, bubuksan muna natin. Bali, titignan natin kung merong mga depekto, no. Kung yan po ay may depekto, pwede nating ayusin, no. Dahil sa online lang natin binili lahat po kasi ng online, karamihan po may depekto. Pero madali namang remedyohan. Ito po yung ating breaker na dating breaker po, luma na po yan, binaklas po yan. Magagamit pa natin yan, basta ganun pumipitik pa po, ubra pa po yan, ayan, no. O, kita nyo po, ubra pa po yan, pwede pa natin gamitin. Ito nga po pala ay plug-in, no. Yan po ay plug-in ang aking panel board na binili. Plug-in po yan at maghahanap po tayo ng paglalagyan yan. Kailangan po sa hindi po tumutulo, ano, yung matutuluan ng tubig, lalong-lalo na sa firewall. Yan, pwede po natin dyan ikabit kung saan po. Ayan, pwede rin dito sa kabila. Basta lagi nyo pong tandaan, wag po kayong maglalagay ng panel board sa may firewall, ano, at delikado po dahil nasisira po yan pag nababad ng tubig. Ganyan po ka-sensitive yan. At ito na po, bubuksan na po natin siya, no, para makita natin kung merong mga depekto. Tatanggalin muna natin ng tornilyo. Kaya nga po pala nag voice over dahil meron palang kasiyahan sa aking kapitbahay na naman hindi natin sila mapigil. Ay ganun lang talaga ang buhay. Ayan, isa-isa ko na pong tinatanggal yung ating tornilyo, no? Ang pagtanggal po ng tornilyo nito, lagi nyo pong itatabi kasi baka mamaya maliit lang po ang tornilyo, baka po kasi po mawala, tumalsik, ay mahirap po maghanap ng tornilyo, no? Ayan, baklasin natin, baka pangatlo na po itong tornilyo na itong binabaklas natin. Tignan lang natin kung merong depekto, ano. Madali naman kasing ayusin pag meron depekto dahil sa binibili natin sa mga online, mura lang, kaya sa online tayo madalas bumibili. Kapag may konting depekto, madali natin magawa ng paraan, kaya titignan kaagad natin, ano. Ayan, ito po yung pang-apat na tornilyo na. Ayan, nakita nyo po, tinabi ko. Ayan. Ayan, may nakita po kung depekto. Ito yung pinaka parang bisagra, no. Ayusin po natin yan, ano, para hindi po matanggal yan. Takip po yan, takip. Ayan po yung takip niya. Pukpukin natin siya para po hindi matanggal. Buti nga po nakita kagad natin, ano, kundi matatanggal na pala. Ayan, dahan-dahan lang natin pukpukin. Ayan, pati yung kabila pukpukin natin. At sa pag ano po pala niyan, huwag niyo po hayaan na matanggal yan dahil sayang naman yung binili nyo. Pwede niyo naman palitan yan pagka talagang malambot yung nakakabit. Ayan, pero okay naman eh, ayos na, oh. Ayan, pwede na testingin, ano. Ayan, maayos na. Pati yung lock niya, okay na rin, oh. Okay, ngayon ang ikakabit naman po natin yung pinakalumang breaker. Ito po ay 15 amperes lang, ano. Ayan, kita nyo naman 15 amperes. Tapos itong yung pinakailalim ng puwita niyan, yun po is lalagay nyo doon sa may pinakabakal. Kakawit nyo po yan, yan po yung kinakawit. Ayan, didiin lang po yan, diin. Tapos itong dalawang nasa gitna na tanso, kailangan itapat mo rin po doon sa dalawang tanso, ano. Ayan, bali, sabit uli natin sa bakal. Tsaka idiin natin. Ayan. Ayan, nakita nyo na po, oh, tibay, di ba? Basta't maganda po yung pagkakabili, ay kabit. Ayan, katulad din to, dalawang tanso rin. Ayan, pati sa tanso, doon din natin ikakabit sa tanso. Yan, ano, patibod sa ilalim ng dalawang bakal. Maganda po yung ano nabili kong panel board, medyo makapal yung pinakakahay niya. Ayan, pati yung tanso niya makapal. Ayan. Ayan, okay na po, di ba? Pwede na natin siya ikabit. Bali, ibalik muna natin yung tornilyo, no? Na-check up na natin kung ayos na. Ayun, pupupukin mo natin ulit. Dahil medyo bumaluktot pa rin. Mas maganda kasi kung ayos yan. Dahil pag na-fix na natin may kuryente na yan, siyempre kahit sino, yung mga anak ko, pamilya ko matatakot tumawag dyan dahil may kuryente yan eh. Kaya kung ayos yan, hindi sila matatakot. Ayan.
Ayan, ikakabit na po pala natin, ano, para ma-testing na natin. Ayan, pag naikabit natin yung tornilyo na yan, isa-isa lang natin. Tapos buksan natin yung lock. Ayun, kita nyo, ayos, di ba? Oh, sakto-sakto lang siya. Ayan, nakalapat na yung ating breaker. Dadagdagan pa natin yun, dadalawa lang eh. Ayan, umagana po yung lock niya, okay po yung lock niya. Ngayon, ikakabit na po yung tornilyo na. Pagkabit po ng tornilyo niyan, di baling dandahan lang yan. Ito po ay ilalagay natin sa ano, ha. Lagay po natin to sa may bandang division, sa may partisyon. Yun po kung saan po walang tumutulo na tubig. Wag na wag po kayo maglalagay sa mga bandang may firewall, ano. Dahil pag nagsinsil kayo dun at nabutas yung pader, tapos tatapalan nyo lang ng halo ng semento, naku po, doon na po magsisimula ang ground yan. Ang ground yan, sige, palagay na po natin hindi pumutok yung breaker, hindi nag-trip, magkaka-ground po yan. Pag nagka-ground yan, lalaki kain ng bill. Ayan, doon, ipakita ko po sa inyo, lalagay na po natin doon. Ayan. Ayan, diyan po yung nakita kong mas magandang spot. Diyan natin lalagyan, guhitan mo natin ang ating Phillips screw. Ayan, kailangan po nibilado, ha. Ito tatansyahin ko lang, tsaka natin nibilin. Kapag ka nasinsila natin, lalagyan na natin ng pinaka paleta niya, yung guide niya, lalagyan natin ng kahoy. Ayan, nakita nyo po, kita na po ba, sisinsilin na natin yan, ano. Huwag na natin i-chippingan, martilyo na lang, para hindi tayo masyadong ma-aksaya sa kuryente. Hanap tayo ng martilyo at saka yung pansinsil, no. Ayan, martilyo at sinsil, ano. Sinsilin lang po natin, huwag na tayong gumamit ng chipping gun. Pero kung nasa construction talaga kayo at nasa project, i-chipping gun nyo na yan para mabilis, di ba? Mabilis yung mabutas. Dahil ito sa bahay namin, ako lang naman ang gumagawa at di natin kailangan ng chipping gun. Sisinsilin na lang natin, ano, para hindi tayo mapalakas sa kuryente. Medyo mahal po ang kuryente ngayon. Yan, sinsilin lang natin yan. Tanggalin mo na, unang pagsinsil, tanggalin mo natin yung mga balat, ano. Pag natanggal na natin balat at papantayin natin doon sa pinakaguhit niya, sa ginuhit natin kanginang Phillips screw, no. Ayan yung pinangguhit natin. Hindi tayo gumamit ng lapis, yung putila, ano lang, guhit lang ng Phillips screw, pwede na yun dahil kita naman natin. Ayan, bali i-update ko na lang po kayo mamaya, ano, pagbutas na. Oh, ayan guys, bali nabutas na po natin, ano. Ngayon ang gagawin po natin ay yan, butas na po, lalagyan na po natin siya dyan ng pinakalinya niya ng plywood, o di medium plywood o kaya 3/4, pwede po yun, para po kasama na po doon pati spacing niya para sa palitada, no. Ngayon, ito may nakita po ako, yan, media po ang kapal niyan, para pag nagplatada tayo, media lang din, manipis lang, hindi masyadong maraming halo ang uubusin, ano. Ayan, dahil mababa lang, nasa hulog naman yan dahil ako nagasintada niyan. Ayan, ayan, papakuhan po natin yan doon sa unang linibil natin, ano, yung ginuhitan natin. Bali, pakuhan mo natin ng isa yan. Pag napakuhan natin ng isa, yung dalawa na po ipako natin. Yung isa po, huwag mo muna i-fix dahil lilibilin po natin siya, no? Kahit gumamit tayo ng level bar, ano, para siguradong nibilado siya. Ito po, kuha tayong level bar. Ayan, yung gitna po niyan, tubig niya kailangan nasa gitna, ano, pag idinantay mo doon. Ayan, ayan, okay na po. Halos konting-konti lang, pwede natin i-adjust ng bahagya. Halos nibilado na rin. Ngayon, dadagdagan na po natin siya ng pako, ano. Yan, dadagdagan natin siya ng pako. Maghahanap pa rin tayo ng isa pang ganyang kahoy, ano. Ayan, dagdagan natin ng pako. Ayan, ito na po yung isa pang kahoy. Ito naman po ilalagay natin sa ibabaw bago natin isuot yung ating panel board, ano. Ayan, ilagay muna natin yan, lagyan natin ng halo bago natin lagyan ng tubo.
Dahil pag pinagsabay-sabay natin nasisira, malaki yung semento natin. Yan, medyo linisin nyo po para pares medya lang yung kapal ng pinaka allowance nyo para sa palitada pinaka nyo. Yan, lalagay na po natin. Ito po yung ating panel board patong na po natin doon yung pinakalabi niya nung bahay, hindi po yung takip, yung labi po talaga nung kaha nung ating panel board. Tapos sa ibabaw ipitin natin pakuan natin. Ayan, papakuan din natin yan. Dahil nibilado na po ang ilalim, yan po, papakuan natin, isasagad na po natin sa pinakalabi, iipitin na po natin yung panel board para po pag ginagisa natin siya ng simento doon sa likuran at sa tagiliran, hindi po siya matatanggal Ganyan lang po kadali ang pagkabit ng panel board Ito po yung 6 branches lang, ay 4 branches lang po, 6 ang butas, kaya 4 branches po yan. Dahil kasi po lahat po ng panel board laging may spare mayroon po talaga siya reserba. Ayan, ipitin lang natin pagkatapos nating ipitin yan ay hagisan natin ang halo sa likod pati sa tagiliran. Ayan, nakakabit na po, di ba? Ayos na. Ayan, maghahalo. Ayan, bali nakita na po, testingin mo natin. Ayan, okay na, naipit na, di ba? Matibay na po. Pati yung bisagang natanggal, okay na. Ayan na, ngayon ang gagawin naman natin ay bali maghahalo naman tayo ng konting semento. Konti lang po haluin natin. Pakita ko po sa inyo. Ayan ayan po yung mga itsahan natin sa likuran Ayan na po yung nasa likuran. Nagisa natin ng halo. Itsahan natin yan. Ayan. Doon ko po linagay yan sa division para hindi na ang tubig. Ito po, hawanin mo natin yung mga ating bato, mga tasik na semento, yung pinagsinsilan. Magbuhos tayo ng kailangan natin ng buhangin. Kahit hindi na po binistay, pwede. Kayo, kung pwede rin naman pong binistay, para sa akin, konti lang naman kahit di na binistay. Pupukol ko lang naman doon sa likod para kumapit siya. Medyo may bato-bato. Kaya malalaking bato, alisin natin. Ayan. Pilian natin ang bahagya, huwag na may sobrang lalaki ng bato dahil mahirap din ihagis din. Pag hinagis natin doon yan, tatasik-tasik lang. Yan, konti lang po yun, halos 2 pala lang yung hinalo natin. Tapos lalagyan na po natin siya ng semento. Dagdagan natin ng semento para medyo matapang siya. Yan. Dagdagan pa. Yan po yung mga tira kong semento lang. Sa sunod na bibili tayo ng semento panibago. Haluin muna po natin haluin lang po natin kahit 2 baligtad para halong-halo po yung ating semento. Para lumabas yung pagkatapang ng semento dahil matagal ng stock po yung semento na yan. Natira ko na po yan. Sadyang nagtira talaga ako ng kaunting semento para paglagay sa mga flexible, pang electrical, yan. Pantapal-tapal natin yung kaunting semento. At ngayon, kukuha naman po tayo ng tubig. Kailangan natin ng tubig para malagyan natin ng tubig yan. At ayan na po ang ating tubig. Lagyan natin ng konting tubig lang. Yung sakto lang po. Ayan, haluin na natin. Mix lang natin yan. Haluin lang natin ng haluin. Ayan na po, tapos na po nating mahalo ang tubig. Ngayon, yung sa likod po, magdadala tayo ng tubig, babasain natin. Ayan. Basahin po natin ng tubig bago natin siya hagisan ng halo. Para kumapit po talaga ng maigi yung halo. Yung mga halo block po ang hagisan natin ng tubig. Lagyan ng tubig. Ayan. Hagisan na po natin siya. Yung pinakakasingit-singitan niya.
Punuin nyo po talaga yan. Suksok nyo maigi para po maipit ng gusto ng halo yung ating pinaka-panel board. Ayan, ganyan lang po ang gagawin natin. Ganyan lang po kadali. Ganyan lang po kasimple. At ayan na po, matatapos na tayo. Hindi na natin nagisan ng puro, hantay na lang nating tumigas. Dahil ayan, makita nyo po, tatapos na natin, hindi na po natin hinagisan yan ng puro. Ayan, okay, ayos. Ayan. Tapos na natin siya dito sa kabila, ayan. Hinagisan na rin natin pinakasingit-singitan yan. Ayan, may halo na yan at may allowance na rin. Puno po ng halo yan. Linagyan po natin ng halo. Okay. Ayan. Yun doon sa taas naman po. Tubo naman po ilalagay natin dyan. Ayan. At sana po ay may natututunan kayo sa aking ginagawa. At sana po ay huwag niyo po kalimutang mag-like at mag-share sa aking YouTube channel. At pakidamay na rin po ang aking Facebook page. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta at pagsubaybay. Ito po sa susunod ay kakantuhan natin. Hanggang dito lang po. Bye-bye.